Isinagawa ng mga opisyal ng Department of Public Works and Highways o DPWH kasama ang mga kinatawan ng Independent Commission for Infrastructure ang masusing inspeksyon sa ilang proyekto sa Davao City. Nilinaw din ng ahensya na hindi lamang ang Davao ang pinupuntirya ng isinasagawang inspeksyon. Narito ang balita ni Jane Domingo. Pinangunahan ni DPWH Undersecretary Arthur Bisnar, kasama sina Independent Commission for Infrastructure, Special Advisor General Rodolfo Azurin Jr. at Mayor Benjamin Magalong. Unang tumungo ang grupo sa konstruksyon ng road slow protection structure para sa pagkapabuti ng critical intersection sa lungsod. Kabilang dito ang pag-install ng rockfall netting sa bahagi ng Junction Shrine Hills sa Davao City Diversion Road. Anila bahagi ito ng isinasagawang inspeksyon sa mga proyektong binuo noong taong 2016 hanggang 2022. Dito kami ngayon sa Davao City, purposely to inspect yung mga infrastructure projects na ginawa dito. Supposedly from 2016 up to 2025. Kasama ko rito si Yusek Arthur Bisnar ng DPWH. And in-invite din namin si Mayor Benji Magalong, yung dating special advisor ng ICI. This is part of the turnover ng mga inumpisan niya ng mga infrastructure na imbestigahan. So pinakita niya sa akin kung ano yung mga possible na mga defects, possible na mga standard ng mga materials na supposedly na ginagamit ng ayon sa specification na nasa kontrata ng DPWH na pinirmahan ng mga contractors. Ilan umano sa kanilang napansin sa isinagawang inspeksyon sa mga proyekto sa Davao City ay ang pagkasira ng isang maliit na bahagi ng tulay dito. So far, nakaka-inspect na kami ng project sa rock netting at saka dito nga sa flood control dito sa area na to. And nakita natin nga na in less than 2 years, medyo nasira kaagad dito yung nagkaroon kaagad ng erosion. So I think we have to review yung kontrata para sa ganun ma-determine kung anong pwede nating gagawin na sanction dun sa mga contractors as well as yung mga supposedly na nag-implement ng project. It has to go to a series of tests pa kasi kaya nga tayo kumuha ng mga materials para sa ganun ma-determine ng quality control kung yung mga ginamit na materials ay pasok sa specification. Mahalaga rin nilinaw ng grupo na ang ginagawa ng inspeksyon ay nationwide o pambansang saklaw at hindi lamang nakatuon sa Davao City. Tiniyak nila na kasama sa kanilang mga tinututukan ang iba pang probinsya sa Luzon, kabilang ang Ilocos Norte. Wala naman kasi nationwide nga yung 421 na turn over sa amin ng DPWH. Nationwide ito. Kaya nga ang focus natin actually is sa Central Luzon kaya lang, ang sinasabi nga ng iba is, bakit ba kami nagpo-focus sa Bulacan? That's why, makita nyo ngayon, meron kaming mga teams na dineploy sa iba't ibang area. So nagkataon lang na kami ang na-deploy dito sa Davao. Tungkol naman sa mga katanungan ng publiko kung bakit sa Davao isinagawa ang inspeksyon sa halip na sa Cebu na mismong nasalanta ng bagyo. Anila wrong timing kung ngayon gagawin ang inspeksyon doon. Ang Cebu is as of now ongoing ang rescue operation doon. So it will also come yung sa Visayas, specifically sa Cebu. As of now is parang wrong timing naman kung ngayon tayo pupunta ron na. But definitely may mga team na nakatoka doon to include Region 8, Region 2, Region 1, of course yung 4B and 4A, and 5. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Jane Domingo, SMNI News.